ay napipikon na, di ba? Marami po sa atin talaga naman ang, alam niyo ho yun, kumbaga puno na. Bukas makalawa pag hindi nila ito na pag hindi sila nakapagbigay dito ng mabilisang aksyon at pagpapanagot, mukha po talaga magkakaroon ng problema ng malaki ang Marcos administration na ngayon po on survival mode na. Hindi natin maiaalis yan. Survival mode ka na ngayon. Bagamat hindi natin maitatanggi rin na ang Pangulong Marcos mismo ang nagpaputok nito. Kasi nga, kung hindi nila pinaputok at ang nagpaputok nito ay media halimbawa o sino man, ang bakbak dito talaga namang ang latay agad-agad sa kanya. DJ Chacha at Ted Filon binakbakan si Marcos Jr.? What? Bakit? Well, sa palagyan natin sinasabi mga kadanatics na hugas kamay yung flood control anomaly na inilabas ni Marcos Jr. At eto yung dahilan. Panoorin natin. At napakalaking hamon nito. Kasi mga kapatid, dito talagang totoo naman itataya mo yung pangalan mo dito. At ngayon, inaamin niya mismo sa kanyang talumpati yung kanyang problemang kinakaharap. Oo. Ako, tingin ko dito, matinding contemplation, no? Oo, ang ginawa niya rito. Kasi nananahimik buhay niya eh. Basically, meron kang distrito, tahimik ka lang, wala ang kontrobersya, etc. And then all of a sudden, bigla ka naging Speaker of the House. Di ba? Well, anyway, regardless po kung anong kanilang mga usap-usapan dyan. Pero eto, maganda mga kapatid, kasi nga tayo po ngayon lahat ay napipikon na, di ba? Marami po sa atin talaga naman ang, alam niyo ho yun, kumbaga puno na. Bukas makalawa pag hindi nila ito na pag hindi sila nakapagbigay dito ng mabilisang aksyon at pagpapanagot, mukha po talaga magkakaroon ng problema ng malaki ang Marcos administration na ngayon po on survival mode na. Hindi natin maiaalis yan. Survival mode ka na ngayon. Bagamat hindi natin maitatanggi rin na ang Pangulong Marcos mismo ang nagpaputok nito. Kasi nga, kung hindi nila pinaputok at ang nagpaputok nito ay media halimbawa o sino man, ang bakbak dito talaga namang ang latay agad-agad sa kanya. Pero nga, totoo yan mga kadonatics, di ba? Wise talaga si Marcos Jr. Nakita na kasi yung issue sa flood control. Di ba? Na-pressured na siya. Naalala niyo mga kadonatics nung grabe yung flood. Ang sabi niya, normal lang yun sa atin. Di ba? Normal lang sa Pilipinas yung flooding. So we have to normalize it. We have to change our perspective during sa flood kasi normal na yan na may bagyo talaga sa Pilipinas. Yun yung sinabi niya talaga. Yung last flooding mga kadonatics. Wala siyang sinabi na palpak yung flood control or something like that. Pero nung grabe na talaga yung cry ng mga tao, ayun na-pressured ang Malacanang at naglabas ng issue ng ganito. Di ba? First and foremost, I really did not believe mga kadonatics na concerned siya about sa flood. Kasi for sure mga kadonatics, wala naman talaga siyang pakialam. Ang first flood control ang nangyari, sabi niya, talagang malakas lang yung flood kaya na-overwhelm yung flood control natin. Hindi niya sinabi na substandard mga kadonatics. Second, ang sabi niya, we have to normalize our perspective towards the flood. See? Ganyan yung utak ni Marcos Jr. Ayaw niyang isisi sa sarili niya or ayaw niyang aminin na nagkamali siya. Ngayon, nabistuhan na dahil grabe na talaga yung flooding sa bansa. Naglabas ng flood control anomaly para hindi maunahan. Di ba? At hindi niya alam yung impact noon. Hindi niya alam na ganun pala kalaki yung impact ng paglabas niya. Ngayon, maaaring mga tuwira na kami nga ang nagbulgar nito eh. Kami naglabas nito. Okay. Nagsisisi na kaya ang Pangulo na nilabas niya to? So basically po ngayon, dahil nga dito ang Pangulo po ang nagpaputok. Yes. At ang sinabihan niya ang mga congressist at mga senador na mahiya naman kayo. So naibabaling din po ngayon ang init din sa mga mambabatas. Both houses po ito Okay. So ngayon mga kapatid, basically po, ano ba ang hinaharap nitong si Speaker Bogie D na unang-unang problema sa Kamara? Unang-unang problema sa Kamara, yung image nila. Actually, sa buong lehislatura, di ba? Yung image na kung saan po naman
Oo. Apektado yung tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Totoo. Ngayon, hindi natin may tatanggi yan. Inaamin nila mismo yan at mismo ng ating pong speaker. Ito yung mga key sentences sa kanya pong talumpati. Ayan na. Wait, mga kadonatics. Sabi ko nga, di ba? At alam naman natin, maraming mga politicians nagsabi na mismo, mga kadonatics, na bata pa rin ni Romualdez ang ipinalit sa kanya. Di ba? Wala pa rin. Paano magiging bago yung imahe ng Kongreso kung ipapalit mo, bata mo pa rin? Iyan, mga kadonatics. Nagpalit nga ng liderato, ng speaker, pero appointed mo rin. Ay, nako naman. Ang sabi nga, kung dirty ka, tapos dirty pa rin yung ipinalit mo, ay wala. Ganun pa rin. Iba lang yung kulay. Sabi ni Pulong, nako, nag-iba lang yung imahe, yung face, pero ganun pa rin yan. Wala talaga, mga kadonatics. Bata kasi ito ni BBM din, itong si Congressman D. Tid ko na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Ano ho ito? Bahagi lang po ito ng kanyang talumpati. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Alam nyo, sabi ko nga kanina, these are all words, right? Words. Pero ito ho, Words. nakikiusap po kami na bigyan nyo kami ng tsansang makuha muli ang inyong tiwala. Ito pa po. Again, ito po yung mga, sabi ho natin, ay mga dapat natin tandaan na bahagi po ng kanyang talumpati. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty. I will not shield the corrupt. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. Ito pa. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Alam kong maaaring maging puno ito ng panganib dahil sa mga maaaring matapakan. Sinusugal ko ang pangalang matagal kong pinagpaguran. Sige. Malinaw sa akin na higit na matimbang ang aking pananagutang itaguyod ang ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng nakararami. Hindi ko hahayaan ang sinuman sa miyembro ng 20th Congress na gamitin ang Kongreso para sa personal na interes. Panahon nang ituon natin ang ating paningin sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Huwag sana tayong makalimot. Sila ang unahin natin bago ang pansariling kapakanan. Ito pa, tayo ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Makikinig po kami sa daing ng mga mamamayan. Makikinig po kami sa boses ninyo. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan at dito lang masisimulang matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatagumpay lamang tayo kung tayo'y magkakaisa upang makamit ang hangaring ito. Ito pa, kailangan ko po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa. Grabe. 4 na pages, mga kadonatics. Tapusin natin yan. Well, anyway, before that, sabi nga ni Ted Filon, these are just words. Isang tahimik na congressman, mga kadonatics. Tell me kung kilala nyo siya, kung anong nagawa niya sa Kongreso. Bakit all of a sudden, mga kadonatics, all of a sudden, siya ang nagiging speaker?
tahimik, di ba? Hindi nga bumutok yung pangalan niya sa anong klaseng issue or something like that, mga kadonatics. Pero naging speaker. Ha? Naging speaker. Ang dami naman alipores ni Tambalos-Los dyan na talagang bulgar talaga, di ba? Like kung makapagsalita sa Kongreso na kahit ano-ano lang sinasabi. Bakit hindi napili yun? Bakit ito? Ha? Ito, mga kadonatics. Di ba? Diyan na kayo magtataka. Bakit siya? Of course, appointed yan. Huwag tayong maniniwala sa mga words na ito. Let's find out. Tingnan natin kung tutuparin yung mga sinasabi niya. But for now, nasa 10% na yung tiwala ko. But wait, there's more. Mga kababayan, hinihiling ko po na magpatuloy tayong magmatsyag at magbantay. Tanging kayo lamang po ang makapagsasabi at makapagpapasya kung dapat bang ibigay ninyong muli ang inyong tiwala sa amin. Kayo ay magiging bahagi ng reforma para masiguro natin na sa darating na mga araw, kapakanan ng taong bayan ang mauuna. Ito ngayon na ang oras, hindi bukas, hindi sa susunod na araw. Hindi magiging madali ang ating tatahakin. Alam kong magiging mahirap para sa ating lahat, pero gaano man kahirap, kung ito naman ang nararapat, kung ito naman ang tama, ito ang kailangan nating gawin at pagtulungan. Sa bagong Kongreso, ipaparamdam natin ang tunay na malasakit, ipapamalas natin ang tunay na paglilingkod na nakatutok ng buo sa pag-angat ng buhay ng sambayanang Pilipino. Walang ibang agenda. Kapakanan ng Pilipino ang simula, gitna at dulo, wala nang iba. At ito na po yun. Sa lahat ng ito, hindi tayo hahatulan sa ating mga salita, kundi sa ating gawa. Hindi tayo huhusgahan sa ating mga pangako, kundi sa ating pagtupad. O eto ngayon. Ay nako, para sa tingin ko talaga, di na mag-change yung Kongreso, mga kadonatics, yung Kamara. Ha? As long as andyan yung maghahamad na mga buhayang politiko dyan. Kagaya nila Abante, Suarez, Chua, Adyong, basta ang dami, name it, mga kadonatics. Pag andyan pa sila, isama mo si Sonsing, si Luistro, di ba? Ang dami. Never at never, mga kadonatics, mag-change yung Kamara kahit sinong speaker. Definitely, isang puppet lang tong inappoint nila na speaker. Gawa daw at hindi salita. So, ang sabi din po ni speaker, makikinig siya sa taong bayan. Mabigat ito, ha? Kasi pinag-uusapan natin again dito, girl, ay trust. Di ba? Tiwala. Nawala na ang tiwala. Paano mo nga ibabalik yan? Anong dapat mong ipakita? Transparency o etong ating pong unsolicited na proposal with all due respect sa inyong lahat. Gusto niyo ibalik po ang tiwala ng taong bayan? First things first. Opo, okay. First things first. Una, ilabas nyo, salin nyo. Yan. Kung naghihintay ka kahapon ng laman ng talumpati, first order of business, transparency, maglabas ng kautusan ng House Speaker, lahat ng miyembro ng Kongreso, anumang partido, anumang party list yan, labas nyo, salin nyo. Mga gahaman yan, Ted. Mga gahaman. At wise din yan at the same time. So, for sure, may iba't ibang account yan. Ibang pangalan, di ba? Kaya nga, sabi doon, sa Forbes, mga kadonatics, may ilang bahay yung ibang congressmen dyan. Milyon-milyon yung kantidad. As in, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yun ang unang simula para maramdaman natin na totoo ang sinasabi ng pagbabagong ito. Kasi transparency. Salin. Second, lahat ng mga nandidiyan, maglabas na po, mag-disclosure na
sa lahat ng mayroong pong construction company, Yan. lahat ng mga may kontrata po sa pagawaing bayan, Yan. ikaw mismo na kongresista ka, construction company mo, ng anak mo, ng kapamilya mo, ilantad mo na ang iyong lahat po ng sinasabing koneksyon sa mga pagawaing Yan ang bayan. dapat gawin mo. Yung hinihingi din po ng sila Attorney Cheljok, no? Yung disclosure, di ba? Opo. Kasi nga naman, ito pong sinasabi po ni Speaker D ay pagsunod sa saligang batas. Ano ba ang sinasaad ng saligang batas? In the first place, hindi ka na kinakailangang utusan pa actually. Kayong senador, kayong mga kongresista, ito po ay bahagi ng ating saligang batas. Ito pong full disclosure ng inyong mga business interest. Anong sinasaad sa saligang batas? Basa! Artikulo 6, Section 12, ang lahat ng mga kagawad ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan sa simula ng panunungkulan ay dapat na magsagawa ng ganap na pagsisiwalat ng kanilang mga interes na pampanalapi at pangnegosyo. Dapat ipabatid nila sa kinauukulang kapulungan ang maaaring umusbong na salungat na interes sa paghaharap ng isang panukalang pagsasabatas na sila ang may akda. Nasusulat din po sa Section 14 ng Article 6. Parte po nito. Bahagi ito, kumbaga. Bahagi po ito. Ito'y sumusunod po na talata. Go ahead. Hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o di tuwiran sa anumang kontrata, sa o sa anumang prangkisa o tanging pribilehiyo na ipinagkaloob ng pamahalaan. Ngayon para sa akin mga kadonatics, ang batas lang yan. Pero yung mga ginagawa nila is definitely mga kadonatics is talagang hindi na naaayon sa batas. For display na lang yung batas sa Pilipinas kasi yung mga politicians na mismo ay hindi sumusunod. Pero pag normal or ordinary citizen ka lang mga kadonatics, pag ikaw yung makalabag ng batas or something like that, ay talagang uusigin ka. Di ba? Not even in 24 hours mga kadonatics, you will be put in behind the bars. Ganyan kalala sa Pilipinas. O alinmang bahagi, sangay o instrumentalidad kasama ang alinmang korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan o ang subsidiary nito sa loob ng taning ng panahon ng kaniyang panunungkulan. Hindi siya dapat makialam sa anumang bagay na maaari niyang pagkakitaan sa alinmang tanggapan ng pamahalaan o bagay na maaari siyang tawagin upang magpasya dahil sa kanyang katungkulan. So, sa wikang Filipino po yun napakaklaro. Yung dapat ay disclosure mo, ikaw, at yung interest ng iyong pamilya sa ilang pong mga pananalapi na transaksyon na maaari pong makaapekto nga sa iyong trabaho. So magandang halimbawa dito, itong sinasabi po ni Secretary Laurel Chu, di ba? Nakikialam daw yung saldi ko sa kanya, hindi niya pinagbigyan. Yun, paglabag na yun sa saligang batas. Kasi nga, nakikialam ka eh. Ang claim ni Secretary Chu. So dapat dito, kung meron palang kumpanyang ganun na nag-i-import ng isda, itong kumpanya ni Zaldico na ito, dapat nag-disclose na siya doon sa kanyang SALN mismo. O ito po si Toby Chanco din, inamin niya naman niya, di ba? So doon sa hearing din na, oo nga, kami ang pinakamalaking importer ng isda. Pero yun nga din po yun, siya ba'y nag-disclose din sa kanyang SALN? Because that is required sa mga miyembro ng Kongreso. Opo, yung full disclosure, kung ikaw ay may minahan, di ba, na binibigyan ng prangkisa ng gobyerno, kung ikaw ay may casino. Yan tanong din natin dito kay Albi Benitez, di ba? Meron ka ba bang online gambling? Hindi ikaw. So sino na ang may hawak nito? Yung mga sinasabing posibleng mga pag-aari mo na kung saan po binibigyan ng prangkisa o permiso ng PAGCOR.
Yung full disclosure, di ba? Kung talagang gusto ho natin na maibalik ang tiwala ng bayan sa Kongreso, gawin natin itong napakapayak na provision po ng saligang batas. Maliban sa SAL and full disclosure. Sila Mark Villar, sila Camille Villar, sila Sherwin Gatchalian. Yung negosyo ng kanilang pamilya, mining, casino, right? Ito pong usapin sa prime water, etc. Kasi binibigyan ka ng permit ng gobyerno eh. Di po ba? So kung gusto ho natin ng transparency at pagsunod mismo sa saligang batas, and yung gusto nyo maibalik ang tiwala ng taong bayan, doon tayo magsimula. Sino-sino sa inyo ang may construction company? Sino-sino sa inyo ang mismong may mga kontrata ang inyong mga pamilya at ang inyong mga negosyo sa gobyerno? Haling relo na 25 million na kapag mamaneho ka ng pinakamamahaling sports car na ipaparada mo sa kamera, tanong, nasa SALN mo ba yan? Kasi pag wala, paliwanag mo. Kasi sa ngayon maganda rin kung gusto-gustuhin din po natin sa lahat ng mga nakaparada dyan ng mga sports car na pag-aari umano ng mga kongresista, paano din po yan na ipasok sa Pilipinas? Sino importer niyan? Nagbayad ba ng tamang buwis yan? Kasi, di ba, sa panahong ito, nakatutok po ang ating kaisipan at atensyon dito nga sa iskandalong ito eh. Talagang malala. Malala talaga ang mga mambabata sa Pilipinas. Sila yung mga mayayaman. Biruin mo mga kadonatics, no? Magpolitiko ka para yayaman, hindi para mag-serve. Yan na yung mentality ng mga Pilipino ngayon. Grabe. Ang hirap talaga mahalin ng Pilipinas, mga kadonatics, pag ganito yung mga mambabatas natin, politicians. Ang sinasabi po ng ating kagalang-galang ngayon na bagong speaker ay gusto niyang bumalik ang tiwala natin at magkaroon ng bagong kongreso. Ito nga ang tamang panimula. Tama din po si Congressman Puno. Kumpiskahin na po natin to kasi nga ang image ng mga kongresista, hindi na naman lahat, ay hindi kagandahan. As a matter of fact, di ba? Opo. Itong mga wangwang ninyo, itong mga escort ninyo, it doesn't symbolize power. It symbolizes abuse. Yes, you're right. Yung paggamit nyo ng number 8 na protocol plates. Tama. Hindi po ba? Maging sa mga senador. Right? Tama. Kung gusto ho ninyo na igalang kayo at maibalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo, di magtiis ka sa traffic. Hindi ba? Gumising ka na maaga. Umalis ka na maaga. Tanggalin nyo na yung mga backup at escort ninyo. I mean, kaya ho dito sa usapin na ito, magpakatotoo po tayo. Dito po sa naging talumpati nga ni Speaker Bogie D. Kailangan daw ho niyan ang tulong ninyo. Yes. Opo. Suportahan kaya siya kung sakasakali o kapag siya ay nag-order agad-agad. Okay, first order, galing sa Speaker, lahat ng SALN isa sa publiko po. Hindi na hihingiin, nasa website agad-agad. Baka bukas makalawa, tanggal ka agad siya. Okay, second order dito, memorandum sa lahat ng atin, lahat kayo mag-full disclosure tayo. Ano ba mga negosyo ng ating pamilya? Nako, hindi magagawa yan ng bagong speaker. Wala ngayong boses doon sa Kongreso at all of a sudden naging speaker talaga. Diba? So, paano siya re-respetuhin doon na hindi man natin nakikita yan doon sa Kongreso? For me, hindi ko nakita nagsalita yan sa mga hearing, di ba? How? At sigurado mga kadonatics, talagang under pa rin yan ng yung members ng Quadcom. Kung hindi man si Romualdez mismo, di ba? Wala pa rin mangyayari sa Pilipinas. Kahit pag dapat si Congressman Pulong dyan. Dapat si Pulong yung nagiging speaker talaga. You know what I'm saying? I know what you're saying. You know what I'm saying? Di subukan na niyang gawin para makita natin ang magiging reaksyon ng ilan. Di po ba? Talagang pissed off na itong dalawa no? Sa mga nangyayari. Grabe. Kasi nga siya ang nagsasabi dito eh. Opo.
At ako po ay humahanga din sa tapang ni Congressman Boji na tanggapin ang hamon na to. Yeah, mahirap na trabaho yan. Appointed yan, appointed. Ngayon pa lang kasi marami na pumupula sa kanya. Pero sabi nga natin kanina, yung pong chance, no? Yeah. Tama? Yes, let's give this guy a chance. Yung Oo. chance. Right? Yung benefit of the doubt. Okay. Kasi kitang-kita mo naman sa mukha ni Congressman D kahapon. Sa totoo lang. Oh. Ano Seryoso? nakita mo sa mukha niya? Kitang-kita mo sa mukha niya na parang Seryoso? mabigat ito na desisyon. Mabigat na responsibilidad. Plus samahan pa ng gantong mga salita. Mabigat ito. Tayo mga Pilipino ngayon, dapat pag nagtatalumpati itong mga politikong ito, namnamin natin ang mga words nila at singilin sila sa kanilang mga pangako. Ito po Tignan nyo mga kadonatics, prepare agad ng talumpati niya na ilang pages yun. Di ba? Kahapon lang in-appoint ang bagong speaker. May pages na agad mga kadonatics na talumpati. It means napaghandaan na-appoint na ahead of time. Na-appoint na ni Martin Romualdez mga kadonatics. Sigurado yan. Kaya, ay nako. Anyway, what do you think mga kadonatics? May ilan ang tiwala nyo in percentage sa bagong speaker? Comment down below. Babasahin natin yan at i-like natin yan mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Don't forget to subscribe and like this video. Ingat palagi mga kadonatics. Bye-bye.